So ayan mga tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, ibablog natin tong ira-ride review natin tong Honda Winner X 150. So ikutan muna natin bago natin sakyan. So siya ay keyless na. Ito yung susi niya. Ito yung talagang magandang technology ni Honda. Yung susi talaga niya, keyless talaga, no? Walang accessories na ibang susi, hindi katulad sa ibang brand, no? So ayan, may dalawang buttons, answer back, tsaka yung buhayan at patay ng susi. So ayan, kita niyo naman na buhay. Ito yung kanyang answer back. Ayan. Yan o. Pagka halimbawa para mapagana to, no, kailangan make sure na naka-green siya. Ayan, may maliit na ilaw yan dyan. Make sure na naka-green yan. Para naman patayin, halimbawa para hindi ma-detect, i-hold nyo lang. Pag nakapula yan, hindi nyo na ma-access ang keyless niya, no? So pagka naman halimbawa bubuhayin nyo, yan, nag-green na, yan, gagana na siya. Ganun lang. Sa pag-operate naman ng susi, siyempre, yung typical na susian ni Honda sa mga PCX, ADB, Honda Click 160, no, Airblade, ano pa ba yung mga nakakilis niya. Yan, ganun yan lang, oh. Push muna. Pag umilaw, yan, pwede mo nang iikot. Bubukas na. So, dito naman sa dashboard niya, kamukha siya ng kamukha din siya ng sa CBR 150. Ayan, meron tayong CBR dito. Yan yung motor natin. Ayan yung dashboard, oh. Kumbaga, binago lang nila yung LCD. Ginawa nilang negative LCD display na Ayan, oh. Ang natakbo na ay 4,666. So dito naman din yung kanyang typical na talaga na katulad sa CBR. Dito yung pindutan ng kanyang ayan, para mapalabas yung trip A, trip B, as kilometers per hour per liters. So dito nag-average siya ng 45.1 kilometers per liter. Tipid na. Dito yung oras, hindi ko alam kung kita sa camera, pero may cover kasi para hindi agad magasgas, no. So dito naman sa baba yung indicators. Yan, yung may ABS indicator, yung sa overheat, neutral, tapos yung sa check engine. Ito naman yung sa placer, high beam, low beam. Yan. Ito naman yung mga buttons niya, nandito sa taas yung busina. Tapos may passing light din siya. Yan. Sa kabila naman push start lang. So dito naman meron din siyang 2.1 amps na power socket or charger. USB type na siya. Oh. Ganda. 2.1 amps. So silipin muna natin lahat yung under the seat. Ito yung maganda, oh. Kasi dito naman talaga yung niya. Dito naman talaga yung fuel tank niya. Ayan. Kasi sa ibang brand, meron pang susi na mo pa dito. Ang pangit, di ba? Medyo hassle kasi pag nawala yung susi or either sa dalawang yun, wala kang problema. Aray, si Boss Leo dumating, oh. Boss Leo, balita. Oo, mayo ka. Naalapawan agad. Ano rin yung carb mo? Rider 150 carb, oh. Bagong buo. Ganda. Ganda.
Hindi nakalawit, no? Are din ang maganda sa kanya kung ikukumpara sa ibang motor. Kapal. Oh. Tignan mo yung shock niya ng liit. Eh mas malaki pa naman ang ano niyan. Medyo malaki na. Oo. Na-vlog ko nga. Pinagkumpara ko nga ang dalawa. Sobrang laki. Dapat lang naman. Kasi sobrang laki ng motor eh. Ito maganda sa kanya. Laki ng muffler oh. Gusto. Saka proper din mismo ang motor. Oh. Dual channel ABS. ABS din bali ko dito. Parang hindi na. Paano kaya ang sensor nito? Sa ano din? Sa sprocket din kaya sensor ng speedometer. Ayo, sprocket. Tatakbo. 6-speed manual transmission, 1 down, 5 up. Second gear, 17 gear, 15, 6 gear. So for reference naman mga tuds, ang height ko ay 5'7". So ito naman yung tindig ko sa motor na to. Flat coated. So gear up muna tayo mga tuds. So ayan, sakyan na natin tong Winner X, Honda Winner X 150. Ano pangalan pa lang panalo na eh, no? tulad ng sa CBR yung ano eh. Tulad sa CBR yung LCD dashboard niya. Yung gantong LCD screen, lumabas to sa ano na, yung negative LCD screen sa version 3.5. Yung akin, ano pa yung parang sky blue yung itsura eh. Parang ang style niya parang sa mga Gundam. Ito naman, ginawa niyang pinadilim niya naman, tas pinaliwan. Kumbaga inverted niya ang kulay. Sarap boy. Lakas naman ng hangin. Grabe yan. Tingnan nyo yung tubuhan, no? Lakas ng hangin. So bago natin makalimutan, shoutout nga pala kay Kuya Oscar, kay Kuya Uka, na nagpahiram sa atin ng Honda Winner X. Tangina boy, ang tigas umandar. Ganda pa yung cornering. Gustong-gusto lagi niya yung ano eh, yung takbo niya, gusto niya lagi kuhan yung ano man tawag dito. Gusto niya lagi gigil na gigil yung takbo nito eh. So ayan,
Just like any other K56, ano ba yung mga, banggitin muna natin kung ano ba yung mga magkakaparehas na engine. So syempre, pinakaunang pinanggalingan niya yung 2016 CBR 150 saka ng RS 150, Honda RS 150. Yung or Sonic, kung mas kilala bilang Sonic, or sa atin sa Pilipinas RS 150. So sarap boy. Ang ganda ng cambio, ang ganda ng power delivery. Grabe. Sarap. Hindi umaayaw sa piga mo no? So, dual overhead cam, siyempre 4-stroke, 4 valves, DOC engine, no mga tuds. So, bore niya, siyempre 57 by 57. I forget the exact points, pero 57 by 57. Square engine siya mga tuds, no? Kaya kumbaga, sabi nga nila, malaki ang potential pagdating sa kargahan, no? Pero sa stock, more on fuel efficiency siya. So ang ating ginagamit ngayon ay Honda Winner X 2024 model or 2025. Equipped na siya ng front ABS, single channel ABS, front lang. Sarap. Front ABS lang siya, tapos equipped na din siya ng sleeper clutch. Ganito yung pakaramdam ng CBR 150 mga tuds. Kaya lang ito parang mas torquey. Hindi ko alam, kasi siguro dahil ng stock pipe ito, then syempre bago pa. Tapos syempre yung CBR ko naman sanay ako doon. Pero masasabi kong mas malakas ang torque nito. So syempre yung CBR ko naman mga tuds, luma na yun 50,000 kilometers na yun. Maya pa ay magpi-50 kilometers na ang mileage nya. 50k kilometers na. So in the span of 8 years, naka 50,000 kilometers pa lang ako doon. So yan ay bone stock ang engine nun naka muffler lang. Yun, napakatipid, napakaganda pa rin humatak, napakatulin. So top speed natin hindi naman sa pagmamayabang, syempre mabilis sa kanyang kunin, 145, 145, 148, pero pinakasagad niya 150. Napasagad ko siya 150 kph, no? So malalaman natin dito kay Honda Winner X kung ano. So sana naman sa pupuntahan natin hindi masyadong malakas yung hangin, no? Ganda ng cambio mga tuds, grabe. Pag bubombay mong ganyan, no? Ang RPM nyo, ganda. Ganyan yun ang yung karakteristik ng K56 mga tuds. Responsive, malakas ang torque, hindi ka bibitinin, no? Kumbaga pagka kabisado ko yan, pagka halimbawa sok na engine, parang pa yan aantayin mo pang, parang may aantayin ka pang para sumalida. Ang karakteristik kasi ng ng DOC engine, syempre dalawa ang cams, dalawa yung kumbaga nagtutulak ng cams or ng valve pala na nakakapagpaangat sa kanya. Kumbaga yung engine performance ay ibang iba kumpara sa ibang engine configuration. Kaya lang itong nasakyan kong sniper na Winner X, no, parang medyo may pagka-vibrate ang manubela niya, mga tuds, dito sa nasakyan natin. Pero kompleto pa naman siya, intact pa naman yung kanyang balancer. Or baka naman siguro lang ako, yung gigil lang ako sa silinyador, no? Kaya siguro ganun. So ayan mga tuds, may na naman tayo, paliko na tayo, no, mga tuds. On the other hand maiba tayo pagdating sa suspension mga tuds, medyo may pagkamatigas siya.
Pero pag ganitong takbuhan na diretsuhan lang naman na takbuhan mga tuds, good siya, ayos. Kumbaga napaka-stable. Kaya lang syempre pag may bumps, katulad ng mga ganyang type ng kalsada, pag may bumps na ano siya, kumbaga nararamdaman mo more on tatalbogin yung ano niya, suspension, no. Lang naman ang naramdaman ko. Pero sa engine mga tuds, malakas. Saglit lang niya makuha yung 100 kilometers per hour pagka halimbawa yun, pagka chill ka lang yan, no. 1K yung 80, saglit lang makuha mga tuds. Napakaganda niya. Ang pinapraise ko kasi dito yung pagka-smooth ng engine mismo Ang ganda cambio, ang sarap basta ang bilis. Pagka halimbawa arangkada tayo, saglit na saglit mo lang talaga makuha yung speed na gusto mo. Kaya matipid matipid. Kaya yun, doon pumapasok yung pagka matipid niya. Kasi konting cambio mo lang, halimbawa mapa-top mo siya, mapa-sixta mo agad na halimbawa pagpalagay nating 70 or 80 kilometers per hour, yan ganyan 60, mag-settle ka na lang kasi dun kasi mabilis na din naman kasi yun. Then yan, paano ka lang, cruising mode, mabilis mo lang makukuha. Kumbaga yung arangkada ng engine hindi hirap, malakas, mabilis. Yung torque ando doon, yung basta. Kaya masasabi ko, kaya doon pumapasok yung pagkamatipid. Isa pa yung engine layout nito, hindi ganun kalaki yung bore and stroke, or hindi ganun kalaki yung piston niya, pero grabe naman yung performance. Kaya isipin nyo na lang kung halimbawa mas malaki yung piston na inilagay dito. Kaya ito pag halimbawa pinablock nyo, nilagyan nyo ng in-upgrade nyo yung block or yung bore, 180cc na kagad Hindi ko lang sigurado kung ano yung, kung 62 ba. Pag nilagyan yung 62, kahit hindi na kayo magbago ng Conrad, 62, tapos halimbawa stage 3 cams, racing ECU, port and polish syempre ng head, tapos valve spring, ay sadyang goods na. Meron nga lang, valve spring lang tsaka repump 32, or ginagawa nilang, pinapalaki nila yung throttle body sobrang lakas na, di ba? AR pa, diga. Sobrang lakas na, kayang-kaya nang sumabay sa Sniper or sa Raider 150. Pero usapang pabilisan, walang panama ang Sniper saka ang Winner X pagdating sa Raider, yun lagi ang stock to stock. Syempre hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na talagang malakas ang Raider. Unang-una 13,000 RPM, 62 ang niya, stock na bore niya mga tuds, diga. Doon pa lamang lugin-lugin na ang Sniper saka ang Winner X. Pero depende pa rin. Yung 150cc category na yan, nagkakapantay-pantay din yan ng mga yan pagka yung magkakarera na talaga. Nasa rider na lang din or nasa tuner kung gaano kalakas ang malalabas na output or yung magiging result ng karera nila, no? So yun lang naman. Pero stock to stock, hindi kaya ng Winner X ang Raider 150. Maliban na lang kung mahina-hina ang Raider 150. FI yung pinag-uusapan natin dito Patulinan at patulinan. Syempre hyper underbone na to underbone, yung mga katulad ng wave, ano ba yan, smash, mga XRM, yan, mga typical na underbone lang yan. Pag sinabing hyper underbone, yan, ito na yan, mga Rider 150, 150cc class na, lahat na ng underbone. Meron pa yung SYM 185cc, kaya lang okay naman yun, hindi niya alam kung saan siya category. Underbone siya, pero siya, malaki ang kanyang, or mas mataas ang cc niya kumpara sa ibang underbone na 150cc lang saka 155cc. Pag halimbawa nalaman nyo na halimbawa nakasakay kayo nakagamit na kayo ng Sniper 150, nakagamit kayo ng Winner X, ito nakagamit kayo ng Raider 150 Fi, talagang masasabi nyo siya talaga yung pinakamalakas.
Pero ang andar saka ang performance mga tuds ng batak or ng hatak itong Winner X katulad ng Raider 150 halos may certain RPM na mas malakas yung halimbawa ito katulad nito. Ang RPM nito halimbawa sa low to mid RPM malakas siya, mas malakas tong Winner X kumpara sa Raider kasi ang Raider parang mabait siya sa unang sa unang piga kasi nga over squared ang kanyang engine. Mid to high RPM doon naman nag-e-excel ang Raider. Ito although malakas din naman siya, gumigigil din naman tong Winner X. Kaya nga sabi ko parang katulad siya ng Raider kasi pag gumigil talagang bibigay na talaga niya yung yung bitaw mo talaga Ang problema lang may limit kasi to. Yung hanggang ano bang limit lang nito? 10 parang 9.5 ba o 10? Parang nasa 10 yata yung yung limit nito mga tuds. 9.5 ba o 10,000 RPM ang limit. So testing natin mamaya. Yun lang naman masasabi ko sa performance. Raider 150 sa Winner X parehas siya halos. Pero masasabi ko na mas matulin pa rin ang Raider 150 kumpara dito. Unang-una sa specs, padalwa sa sa RPM. Saka sa build quality ng motor. Kitang-kita nyo naman ng Raider A napakanipis, liliit ng gulong. Ang gulong nito ng Winner X malalapad, malalaki. 120 ang 120. Hindi ko alam kung 120/60. Silipin natin mamaya. 120/60 tapos 90/80 naman sa harap, Kabit muna natin yung pangmalakasan natin para maganda-ganda din ang kanyang maganda-ganda yung view natin. Tingnan nyo naman kung gaano katahimik yung makina na yan, 'Di ba? Pakaganda. So ayan, silipin muna natin yung yung gulong niya. Yung tatak CS wing, yung tatak ng gulong niya 120/70/17. Anong tatak? Hengshin tires, Parang tunog sa akin Chinese model or Japan pa rin ba? Sa unahan syempre. Ayan, 90/80/17. Ayan ang niya pamakas Single pot caliper lang pala dito sa unahan Single pot caliper. Tapos dito ako nagagandahan sa placer niya. Porma Hindi malinis tingnan para sa akin. Tapos may content design siya dito na may winglet. Ayan yung sinasabi ko sa unahan Yan yung unahan niya. 'Di ba? Tingnan yung forma. Tapos may DRL siya dito. May Winner X din nakalagay dito. Forma. Yung headlights. Yung headlights, yung ulo niya ayos din Forma din ang tapalodo niya mga tuds two-tone. Itim sa likod. Tapos dito naman ay glossy. Ito din ang gusto ko sa Winner X mga tuds Ang kakapal ng bilog ng shock niya Parang kamukha siya ng bilog ng shock ng Honda CBR 150 na version 3 mga tuds, yung hindi pa naka-inverted. Yan, ganun yung itsurahan niya. Sa likod naman syempre ayan. Ito din na maganda sa kanya mga tuds ang lapad ng kanyang fender. 'Di ba? Tapos syempre sporty taillights or sporty na tapalodo. Nandito nakakabit yung signal lights. Maganda sana kung dito. Kaya lang syempre parang integrated na yung itsura ng tail section. Kaya dito na nilagay para sports ang itsurahan. Pero kung titingnan mo, kung nilagay dito naman malaki din kasi yung pagka-taillight Maganda sana kung dito nakalagay yung placer, pero goods na din.
Hindi kasi siya yung yung Placer kasi ng Honda LED na, tapos hindi din ganun kasukal tingnan kasi manipis. May pagkamanipis na maporma, 'di ba? Oh. Hanga ako diyan, gandang-ganda nga ako diyan nung una kong nakita sa Honda Click. So yun lang, sakyan na ulit natin. So bago ko makalimutan, ang ganda din nga pala ng nito, ng shifter oh. Para ba siyang naka-shifter na? Baba ulit tayo. Naka-shifter na siya oh. Oh. Maporma, mga tuds, tapos nakaganto na siya. Matibay ito. Alloy na maganda yung pagkano niya, hindi basta-basta. Tsaka tingnan nyo naman ng quality oh, ang kapal. Maayos. Ito yung pinagtatampo ng ibang sniper user sa Yamaha. Mukha daw pang pang pantra yung prenohan nila, hindi katulad dito, tingnan nyo. Shifter, parang naka-rear set din talaga ang itsura. Kaya maganda. So ang coolant nito mga tuds, dito nakalagay yung reservoir, tapos dito mo sisilipin yung level ng coolant. Ayan, dyan sa butas na yan. Paano Ayan, ito. Yan, dito kayo magta-top up. So kailangan nyo syempre ng imbudo. Tanggalin nyo yan, tapos lagyan nyo mag-top up kayo ng coolant. Yan, dyan lang naman, mabilis lang naman silipin. Yan o. Ganda, goods na goods. Tingnan natin ang ahon power niya mga dudes. So naka 6 lang tayo. Kung aahon siya na naka 6. Kasi CBR ko kayang umahon dyan naka 6 pero syempre yung ahon naman yun, may salida naman yun syempre. Alangan naman. Kaya nga nilagyan ng cambio yan para magbawas ka kapag nabibitin ka sa ahon babawas ka talaga. So ang weight ko nga pala tuds, mga tuds, ay 81 kilos. Medyo mabigat-bigat na ang inyong tuds ngayon. Kaya so mga tuds, hindi ko sigurado kung ano ang stock na sprocket set nito. Parang 1544 ata, 1544 kung hindi ako nagkakamali, or 42 ba, ganyan Ang sabi kasi ni Kapwa, yan, shout out kay Kapwa. Sabi niya mag 14, 'di ba? 15T ang harapan or yung engine sprocket. Iyan mo, gawin mo 14 para malakas lalo bumatak or malakas lalo umarangkada. Tapos hindi kagad niya nakukuha yung, or ando doon sa 15, ando doon yung hindi kagad makukuha yung limit, pero hindi dumudulo. Dito naman sa 14T nakukuha niya kagad yung limit, although kahit nagli-limit dumudulo naman. So comment down below mga tuds, kung sa aking experience, sa dami ko na bang nakuha or nailabas na bagong motor, malaking bagay din kasi ang break-in para lumakas yung engine ng motor mo. Pero sabi naman ng iba, yung mga modern na break-in or mga modern engine ngayon, hindi na kinakailangan ng break-in kasi standard na din yun. Kahit anong break-in na maayos na pagka-break-in mo doon, hard man or soft break-in, parehas lang din ang takbo. Pero para sa akin, hindi naman, kasi pagka more on hard break-in ka, mas maganda ang output, kumbaga katagalan mga tuds. Tsaka nandoon na din yung para lumabas yung sira kagad, or kung may issue man yung engine na nakuha mo, halimbawa pagka brand new, mawawarantihan kagad. Yun ang ibig sabihin din ng iba para kung may issue man, hindi mapawawarantihan mo, mapapalitan mo ng ibang unit. Kasi kahit naman branded, meron din mga factory defect yan syempre. Hindi magwa 100% yan na ganun,
na makukuha mo na 100% na sa lahat ng products goods. Pero sa Honda, syempre, ang daming pyesa, ang dami ng pwedeng hindi ka basta-basta din nagkaka-issue ang mga motor nila. Katulad ba sa CBR ko? Sarap din i-banking mga tods, oh. Oh. Ay, malakas pala sa ahon mga tods, oh. Yung hiyaw ng makina niya, CBR na CBR yung hiyaw eh. Yung motor ko pag naka-stock pipe, ganyan humiyaw eh. Ganda din ng ganda din ng sleeper clutch. Equip na to mga tudsa ng sleeper clutch, ha. Yun lang ang complaint ko dito mga tudes. Medyo malakas ang vibration. Na parang nangingimay yung dito pagka yung ganun kalakas yung RPM mo, tapos bigla mong binaba. Or pagka naman hinahapit mo, hindi naman nagbabibrate. Kaya pag magmiminor ka bigla, baka siguro sa sleeper clutch yun. Or comment down below din. Mga tudes, para sa akin malakas ang vibrate niya. Vibrate sa manobela, vibrate sa footrest. Ramdam na ramdam. Parang ang nararamdaman kong handling niya sa ganung vibrate yung mga XRM pa, yan pagka ganyang RPM 6,000. Tangin na, hindi na ako sanay bumangking, nalulula na ako sa pagka bumabangking. Parang yung mga ganong vibrate kasi pag ma-vibrate dito sa may vibrate dito sa manobela saka sa may vibrate dito sa manobela saka sa footrest, parang yung mga dating XRM yung naaalala ko sa ganong vibration Dito din pala sa Winner X medyo ma-vibrate mga dudes. Kaya lang pagka ganyan na ang RPM mo, 8,000 sa pa 8,000 RPM. Sarap i-banking, oh. Sarap, boy. Walang ayaw sa sa piga, oh. Hindi umaayaw sa piga mga dudes. Bagay na bagay talaga sa motor na to mga tuds yung pang circuit Pang talaga siya. Pang kumbaga sa circuit siya, hindi siya pa sa pan-drag. Ginawa talaga yung geometry ng motor na to pang circuit. Kaya hindi naman lingid sa kalaman nyo kung kayo ay talagang avid fanatic talaga ng mga Honda. Sumisibak to, nagcha-champion to mga tuds. Itong Honda
Winner X, saka yung GTR 150, saka yung CBR 150 na version 4, eh sumisibak ng ano yan talaga sa 150cc segment na ano, sa circuit. Hindi sila matulin sa stock. Ando dun yung tulin, kaya lang hindi kasing tulin ng ibang underbone like Rider 150. Pero ando dun yung potential nga kung sinasabi nila ni Axel Tevez na matulin din kapag ka sinet-upan. Bone stock, more on sa tibay saka sa tipid. More on sa tibay saka sa tipid pagka halimbawa bone stock. Pero kapag ka pag sinetapan mo ng pampatulin, eh sadyang matulin mga tuds. Nagre-record pa ba tayo? Sarap bumakbak ko pagka ganito gamit mo. Hindi ka pagod. Para ka lang naka-scooter, para ka lang naka-Honda Click na may cambio, na may clutch, na naka-sixta. Ayan, babangking ka ulit. O, di ba? Angas. Yeah, may makakasabay tayo mag top speed. Top speed kaya are Rider Carb. Uy, sarap ng ibinanging na yun, oh. Lakas ng hangin. Matalbog ang ano niya. Matalbog. Testing. din. Lakas ng hangin. Gumigewang. Bitin ng daan. Tulad ba na re-peperwisyohin mo, gawa lang kayo nagtatap speed. Pa-chill-chill lang si Idol eh. Pag ito hindi ko na pa 130 plus mga tudes, mas matulin yung ano dito, ang Sniper 150. Kasi parang pagka sinixta ko, parang ano din eh, parang patay din yung 60 eh. Tingnan natin uli. Hindi ako makapag ano eh, gawa ng umaano eh. Ganda ng view dito mga tuds oh. Ha?
130 boy. 132 yung top speed natin mga tuds. Goods na din, goods na. Humahata kaya lang medyo bitin eh. Medyo bitin yung daan pero goods na din, okay na din yun. Hindi pa sagad yung 6 na nun pero so ayun ang mahirap. Top speed tayo ng top speed kanina. Hindi ko alam kung ano, kung nag-record. Nalobat na pala ang battery natin. Ganda mga dudes. Lakas lang ng hangin. Bah, may mga ilaw na pala dito. Ano ba to, solar? Hindi na nakakatakot magano dito pagpagabi. Sarap ng sleeper clutch mga tuds. Ang ganda ng ano, ang ganda i-cambio. Pagdating naman sa cambio, para sa akin mas matigas nga lang ang cambio nito kung ikukumpara sa Rider 150. Mga tuds. Mas maganda pa rin ang cambio ng Rider 150 kumpara dito. Ewan ko kung bakit, lalo na siguro yung bagong labas na Raider Blade tsaka Rider Pro, naka sleeper clutch na yun eh. Eto naka sleeper clutch na pero malambot naman siya kambyohan, pero mas malambot pa rin para sa akin yung sa Rider 150. Pero pagdating sa pormahan mga tuds, ito para sa akin lang subjective naman talaga. Pero ito yung pinakamapormang underbone para sa akin. Kaya nga sabi ko, aba meron na kagad si Kuya Oscar na meron kagad siyang, or kumbaga nakabili pala, nakapaglabas siya ng bagong Winner X. Buti na lang ako, Winner X ang kinuha niya. Kasi ito talaga para sa akin ang pinakamapormang underbone na. Subjective naman yun, pero wala sa angulo, sa mga angulo, sa bone stock, ang forma na talaga mga tuds. Hindi katulad ng sniper na, sa sniper ang negative sa kanya, kailangan mo pampalitan ng shifter para pumorma, tumaas, para maayos ipang banking. Pagdating naman sa Rider, wala iba ang forma ng Rider yung para bang yung parts niya parang ayaw ng mga may-ari ng Rider. Alam mo kung bakit? Kabibili pala ng Rider 150, papapalitan kagad ng rim set, ipa-rear kagad, i-shifter kagad. Ito, para sa akin ito pag tiningnan mo to, parang pababayaan na lang siya na yun eh.
na wala ka nang babaguhin eh, kasi goods eh, maporma na talaga siya eh. Yun ang tingin ko. Talaga mga tuds. Mag-away-away na tayo sa comment, pero para sa akin ito yung pinakamapormang underbone sa ngayon series. May magsasabi mas maporma sniper, pero para sa akin mas maganda yung mga curves ng bodyworks nito. Yung design ng bodyworks maporma. Ando doon yung DNA ng ng pagka sports niya. Kasi kamukha siya ng CBR. Kamukha din siya ng Honda Click, 'di ba? Eh hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat ng Honda Click. Number 1 most selling scooter yan dito sa Pilipinas. Honda Click. Ang iba, syempre siguro nagiging common na sa kanila yung forma ng Honda Click, kaya nasasamaan na sila. Pero isipin mo yan, nung bagong labas yan, 'di ba? Nung bago nilabas yung Honda Click na yan, eh sadyang bagong-bago sa paningin. Ito, ganito din yung feeling ko dito sa bagong Winner X eh. Bago sa paningin. Bago ang lahat. Ang gusto ko kasi dito para sa akin, lahat ng anggulo maganda tingnan. Although yung kahit yung sa muffler niya na malaki, eh nagagandahan ako kasi bagay sa bodyworks. Bagay sa pagka-brusko ng motor. Hindi katulad sa iba na pahaba pa rin, pahaba na manipis yung muffler. Pero ito, tingnan nyo, parang siya eh, parang ang level ng tambutso niya parang pan-jixer eh. Kung may sasuggest ko sana kung nilagyan ng mga chrome type, ng konting chrome yung bodyworks nito, lalong mas elegante tingnan to eh, mas premium tingnan eh. Kaya lang more on sporty nga eh. Red, blue, tsaka white na colorway yung nilagay yung tricolor ang nilagay dito ni Honda. Kaya siguro pagka nilagyan mo ng chrome eh iba na siguro, pero malay mo lang din naman. Dilim. Kaibiyang Tunnel. Mga tuds, masasabi ko pag halimbawa gusto nitong gamitin sa long ride, eh masisiyahan kayo dito. Kasi mo, kanina pa tayo nagra-rides pero hindi ako nagko-complain tungkol sa aking puwitan. Kasi medyo pag ganun siya eh, hindi siya to the point na subsob na subsob. Hindi naman to the point na upong-upo ka naman. Parang yung blood flow ng iyong tuhod eh nandoon pa rin. Hindi naiipit itong puwetan ng hita mo. Kumbaga yung sa may hita mo sa likod, hindi masyadong naiipit. Yung pundiyo mo dito, maganda ang pagka-posisyon. Lalo na to kapag naka-racing seat, yung sa street GP na seat. Maganda din siguro lalo ito para pagka bumangking ka, may sabitan ka ng hita mo para pagka ilalawit mo yung tuhod mo, di ba? Goods din, ayos din. Tapos pagdating sa comfortability, goods, ayos pare-parehas ang riding position, upuan. Ang sarap gamitin mga tuds. Ang complaint ko nga lang, syempre, yung kanina ko pa sinasabi na medyo ma-vibrate ang manubela saka yung footrest. Ewan ko, baka dahil sa langis, kasi pag sa CBR ko, minimal lang yung naka-muffler pa yun. Yun lang nang napansin ko dito sa motor na to. Pero overall, goods eh. Para sa cash price niya na 120,000, goods na din pare. Goods na din. Kasi malayo na din ang technology na nakakabit. Unang-una, nakakiles. LCD dashboard na. Pure full LCD or full digital dashboard na. All LED ang ilaw. Wala ka nang i-upgrade na miski miski papalitan mo kagad ng LED taillights. Ito, goods na, lahat na. Pati mga placer na hindi ka na mag-aalala kung mapupundi ba or gusto mo baguhin yung kulay. Ito, goods eh, malinaw kahit gabi. Ayun lang naman. Sa handling, mga tuds, panalo. Sa suspension, nandoon yung medyo stiff. Medyo may pagkamatigas yung suspension niya. Pero goods naman sa high speed.
Kaya lang syempre pagka halimbawa ipapasok mo or ipapangkarera mo, depende din kasi sa weight mo eh. Kung halimbawa, kung iisipin nyo ako ay 81, kung mas magaan ka kaysa sa akin, halimbawa 70, 60, 65 ganyan, matagtag para sa iyo ang suspension na ito. Yun lang ang masasabi ko mga tuds. Yan o, pagka hindi na natin palalampasin to, yung view dito. Anuhin natin siya, picturean natin. Ayun lang naman. So Honda Winner X 150. So there you have it mga tuds. So salamat ulit sa pagsama sa ating rides for today's video. So maraming salamat sa panonood. Ride safe always mga tuds. Peace. Ganda talaga ng Winner X oh. Temong andar oh. Oh, 'di ba? Tapos ganda ng view. Sana nakikita sa camera. Ganda ng view.